Magandang araw mga boss. Bali, ngayon, itong video na to, tuturuan ko kayo step by step kung paano i-convert yung 220 volts na electric fan into 12 volts. Yan. Una, kalasin lang muna lahat ng parts niyan. Propeller, yung guard niya, tapos yung mga cover. Yan mga boss, yan na yung mismong motor niya na 220 volts. Bali, aalisin din natin yan. Ang ititira lang natin ay yung case niya, yung mismong motor lang ang aalisin. Yan. Una, pinutol ko muna yung connection niya, yung wire. Bali yan mga boss, yan lang yung ititira nyo sa kanya, yung isang cover na yan ng motor sa harap, then itong cover sa likod. Yan. Bali ganyan may itsura niya. Then inalis ko na rin pala dyan yung mismong bushing ng motor para hindi nakakasagabal doon sa 12 volts motor natin. Ayan, ganyan. Ayan mga boss, bali yan, pinit na natin, tinesting natin kung magpipit siya. Yan dito, lalagyan natin ng tornilyo, pero yan, pansin nyo, maigsi na yung tornilyo kasi mas malaki, mas mahaba yung motor natin. Yan mga boss, bili muna tayo. Bali, bago natin makalimutan mga boss, bali sukatin muna natin kung gaano kahaba yung tornilyo natin. Papakitaan ko kayo ng technique dyan kung paano yung tamang pagsukat. Atin lang to mga boss. Yan, ipit lang na mabuti para makuha natin yung sukat. So ayan. Hop. Huwag malikot. Isa yan sa pinakamabilis. So tara, labas na tayo. Kailangan wag hindi pasmado ang kamay nyo, ha? Bago magalaw. Yan, nandito na tayo. Ayan, nandito na tayo sa mga tornilyuhan. Mamimili na tayo. Pwede. Pero mas maganda itong isa. Ayan. Okay. Yan ang napili natin. What? So tara, punta na tayo sa cashier. Bali, sinamahan ko pala na yan ng battery. May nakita akong battery. Ayan, ito na siya. Tara na, uwi na tayo. Ito na tayo sa bahay. Pero bago yan, lagyan muna natin ng wirings yung ating motor na 12 volts. Bali, ayan na siya mga boss. Nakabit na natin yung wire din, hininang natin at nilagyan natin ng shrinkable tube para hindi siya magdikit yung mga connection niya, para coated pa rin, iwas yung shorted. Tara, kabit na natin.
Bali dyan mga boss, kailangan yung siguraduhin na may pre-wheel yung ating 12 volts motor. Yung maganda ang ikot niya. Hindi maganit. Dapat maaluan lang pag pinaikot siya para hindi mahirapan yung motor natin. Kasi pag hindi pantay ang pagkakatornilyo natin dyan, pwedeng tumabingi at mahirapan yung pag-ikot. Magkukosyon ng pag-iinit ng motor pag medyo nahihirapan siyang umikot. Kaya siguraduhin natin dapat may pre-wheel. Mapapansin nyo paulit-ulit kung pinapaikot yung kanyang mismong rotor. Yan, then chinek na rin natin yung kanyang gearbox sa likod para sure tayo na walang sabit. Then kinabit na natin yung mismo sa likod niya para mag-rotate siya habang umiikot. So ayan na siya mga boss, ganyan na yung magiging itsura niyan. Ayan na, mahigpit na yung mga tornilyo niyan para hindi siya gumalaw. Then yung wire isusuot na lang natin dun sa loob para nakatago siya. Then kakabitan natin ng kanyang speed controller. So ayan, bali ito yung speed controller niya. Bali yan, mapapansin nyo may letter M dyan, M positive, M negative, then B positive, B negative. Yung B negative, yan yung source natin, input voltage na 12 volts. Then yung motor, yun yung kakabit yung positive negative niya. Ayan, kinabit na natin agad. Then sunod naman natin yung wire papuntang input. Ikabit na natin yan dyan. Bali nagbutas ako dyan para dyan natin isasalpak yung magiging speed controller dyan. So ayan boss, mga boss, nakabit na natin. Yan, nilagyan natin ang buhol dun para hindi mahigit yung wire. Then kabit na natin yung mismong control knob. Then kabit na natin ang buo. Ayan mga boss, nakabit na natin lahat, pati cover, lahat, propeller. Bali ganyan na siya. Pasin nyo, nakakabit yan lahat. Ayan, ito yung wire nya. Ito yung speed controller yan. Bali, testingin natin kung success ba yung gawa natin. Bali, sukatin muna natin yung ating supply na 12 volts. Positive, negative. 11.70 volts DC. Mapapansin nyo, hindi tugma yung mga terminal natin. Bali, hahanap pa tayo ng male and female connector para mas maayos naman tingnan. Ngayon, para matesting lang muna natin, bali pag-connectin lang muna natin positive to positive and negative to negative. Iipitin lang natin ng alligator clip yan. Wow!
Ayos, mga boss, success. Umiikot na siya. Bali, ganyan mag-convert na 220 volts na electric fan into 12 volts DC fan. Yan. Yan mga boss. Malakas ang hangin yan. Pwede yan. Pwede nyong hinaan. Then, pwede nyo rin namang laksan. Depende sa trip nyo. Yeah, mga boss, bali kung meron kayong hindi naintindihan or naguluhan dun sa paggagawa natin, pwede nyo balik-balikan yung ating video. Then kung may mga electric fan kayo sa inyo mga boss na hindi ginagamit or sira na yung motor, pero okay pa yung body nya, physical appearance, huwag nyo muna itapon, pwede pa natin i-convert yan dito sa kagaya nitong ating 12 volts DC fan. Ayan, papakita ko rin pala sa inyo, meron niyang indicator light na pag gumagana may ilaw siyang pula. Then pag naka-off naman, mamatay din yung ilaw. Then kung nagustuhan nyo pala itong ating video at gusto nyo pang matuto patungkol sa solar setup, DIY or battery build, follow my channel and like and share na rin and subscribe para sabay-sabay tayo matuto. Salamat!